Hello, kumusta tayo lahat? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father dahil sa He is just. Alam niyo yung just? Fair siya sa ating lahat. No? Sa Old Testament, baka sabihin nyo, hindi, bakit sa Old Testament nakalagay mga Jews lang or mga lahi lang ni Israel ang masasave? Pero kung babasahin natin sa mga prophetic book dito sa Old Testament, nakalagay na yung mga tao na Gentiles, kahit hindi Israelites, masasave. At saka itong mga prophetic book sa Old Testament, Isaiah, Jeremiah, Malachi, Obadiah, Habakkuk, si Nahum, sino pa ba to? Si Zephaniah. Binabanggit na dito yung last days, kahit hindi pa dumarating si Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ, nabanggit na siya, no? Sa Genesis, sa Exodus, sa Leviticus, nababanggit si Jesus Christ. Ngayon, itong mga books na bandang huli dito sa Old Testament, bago mag-Matthew, yung mga prophetic books to, nakasulat dito yung mga binabanggit din ni John dito sa Book of Revelation. Kaya kung sa Book of Revelation, lahat ng tao may pagkakataon ma-save, may chance na ma-save or makuha ka ng inheritance. Nakalagay din dito sa Old Testament. Kaya kung gusto nating maintindihan pa yung mga sinasabi ni Almighty Father, magbasa tayo ng Old Testament. Kasi marami pa tayong matututunan. No? Para makilala natin yung Ama natin na simula pa kahit nung bago pa dumating si Jesus in flesh dito sa mundo, yung plano niya nire-reveal na niya sa atin. Pati ang pagdating ni Jesus Christ, nire-reveal na rin niya sa atin. Pati na rin ang pagiging Savior and Redeemer, nire-reveal sa atin ni Almighty Father na nangyari sa Matthew, Mark, Luke, John, no? Yung prophecy about kay Jesus, nasa Matthew, Mark, Luke, John, yung mga nakasulat dito sa Old Testament. So, yung mga prophecy naman, nandito rin sa Old Testament, no? Pero meron din sa New Testament. Kaya ang Bible, buo siya, hindi nagbabago si Almighty Father. Kung ano yung mga binabanggit niya sa New Testament, yung binabanggit ni Jesus Christ, yun din ang nakalagay dito sa Old Testament. Pero, babasahin din natin ang Old Testament para makita natin, no? Hindi ko kaintindihan. Mama, naintindihan mo? Hindi ko naintindihan, mama. Hindi ko naintindihan ng nanay ko. So, babasahin na natin itong Revelation chapter 15 kasi last time we read Revelation chapter 14. So, itong Revelation chapter 14, ito yung 144,000 na mga lalaki na tribe of Israel. No, yung 12 tribes ni Israel. So, about isang tribe doon, mayroong 12,000 men. So, it's a total of 144,000. So, babanggitin natin ulit, no, kung sino ito bang 144,000 para hindi kayo malito na baka isipin ninyo nakasali kayo sa 144,000. No, ang mga 144,000 na to, ito yung promise ni Almighty Father kay Abraham. Na isa-save din niya yung lahi ni Abraham. So, ito yon. At meron pang mga iba. Pero itong mga lahi ni Abraham na to, ni Isaac and Jacob,
hindi sila nadumihan ng mga babae. Ibig sabihin, hindi sila nakitabi sa mga babae. Yung iba sa kanila ay eunuch, no? Yung iba, hindi lahat. At saka, ito rin ang sumusunod kay Jesus Christ, kung saan man siya magpunta. Ibig sabihin, kung ano ang plano ni Jesus Christ, kung ano ang galaw ni Jesus Christ, ganun din ang galaw nila. These were redeemed from among men, being first fruits to God and to the Lamb. And in their mouth was found no deceit. Hindi sila nakapagsalita ng kasinungalingan. Baka kasama dito si Stephen, ano? Kilala niyo naman si Stephen, di ba? Isa sa mga elders na napili ng mga 12 apostles sa Book of Acts, na binato at namatay. Hindi ko lang alam kung anong tribe kasali si Stephen. So ito ay walang kamalian silang nagawa dahil sinusundan nila si Jesus Christ. 144,000 ang bilang nila. Hindi natin alam, no, kung hanggang ilang years kasali yung, kung kailan pinanganak lahat yung 144,000 na to. Kung nung New Testament ba sila nabuhay, or nung 1500s, or nung 1600s, hindi natin alam. Pero sure tayo na 144,000 to na redeemed by the Almighty Father. Kasi sila yung first fruits, hindi sila nakapagsinungaling, hindi sila nag-asawa, wala silang pamilya, at they dedicated their lives to Jesus and to His ministry. Tapos dito rin binabanggit, ano, yung tatlong angels. Yung angel na lumilipad sa gitna ng heaven, or sa heaven, na sumisigaw, "Fear God and give glory to Him." Dahil dumating na ang oras ng paghuhukom. Kaya sambahin siya sa langit, lupa, at sa karagatan, at sa tubigan. Tapos may isa pang angel na nagsalita, "Babylon is fallen, that great city." Kasi itong mundo natin, Babylon to. Hindi lang yung lugar noong ancient times na nung panahon pa nila after ni Abraham, no, or bago pa si Abraham. Hindi lang yun yung itong Babylon. Ang Babylon, ibig sabihin na to ay lugar ng mga kasalanan. Makasalanan ng mga tao, gaya natin. So, itong Babylon nung panahon na yon ay advanced city, no? Maganda yung may mga arts sila, meron na silang sariling law, Code of Hammurabi, yung kanilang sinusunod. So meron na silang mga yung arts, no? Nag-aaral na rin sila, nagkakaroon na rin sila ng social gathering. Pero hindi nila sinunod si Almighty Father. Gaya ngayon, no? Walang pagkakaiba. Ang naiba lang sa atin, sa Babylon, mas lumawak na ang mundo. Dito sa Babylon, mas maliit kasi siya eh. Ngayon, malawak na yung mundo. Malawak na yung sakop ng Babylon. Dahil yung bad spirit or evil spirit sa Babylon, yun na rin na naghahari dito sa mundo. Tapos itong third angel, sumigaw siya. Sinabi niya na kung sino man ang sumamba sa beast tsaka sa kanyang image at tinanggap yung mark sa kanyang forehead or sa hand niya, siya ay makaka-experience ng galit ni Almighty Father.
He shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. And the smoke of their torment ascends forever and ever, and they have no rest day or night, who worship the beast and his image, and whoever receives the mark of his name. So, binabanggit ito na lahat ng tao na naka-receive ng mark ng beast sa kanilang forehead at saka sa kanilang hand or sa arm, makaka-experience ng galit ni Almighty Father. Hindi agad-agad to, no? Hindi agad-agad. Nahusgahan na agad sila kasi nga, hindi nagtiwala kay Almighty Father. Ang pinagtiwalaan ay ang mundo na to. Nakatingin lang ang focus sa mundo na to, sa material things at sa flesh. Hindi nakafocus kay Jesus Christ siya kay Almighty Father. Ang mga tao na nagpalagay ng mark of the beast, kahit na sabihin nila na sila ay Christian na or nag-serve kay Almighty Father tsaka kay Jesus, kung nalagyan ka ng mark of the beast, walang ng pag-asa yon. Kahit humingi ka pa ng tawad. Ngayon, yung mga tinatawag dito ng mga saints, ito yung mga faithful followers of Christ na hindi nagpalagay ng mark of the beast. Dito naman matetest ang kanilang patience or endurance dahil napakahirap para sa isang faithful follower of Christ na magiging limited ang galaw. Dahil nga hindi makakapag-business, hindi makakabili, at hindi makakapagbenta. Hindi makakapag-trade. Ngayon pinapractice na yung digital currency. Yung digital currency, laging ginagamit ATM, sa banking, di ba, ATM, mag-withdraw ka sa ATM, or pag susweldo ka, ATM na lang, imbis na envelope ang bibigay sa'yo na, ano ba yun? ATM na lang lahat ang binibigay. Pag bibili ka, may mga business establishments na gusto nila na ATM lang ibayad mo or credit card. Ayaw nila ng cash. So, dito sa Pilipinas, meron ganon. Kasi nga, meron silang benefit na nakukuha. Yung business na yun, may benefit na nakukuha sila from the bank. Kaya, mas gusto nila na ang ibayad mo ay digital payment. Or digital wallet ang ibayad mo. So, doon na nag-uumpisa yun, no? Na nagbabayad tayo. Alam naman natin digital wallet, diba? Tsaka yung digital payment. Minsan na kahit walang card, sa cellphone mo lang, ipapadala mo yung bayad mo online banking. Kahit walang ATM. So, nag-uumpisa na yun, no? Tapos, alam naman natin na merong nakabinbin na application ng patent for cryptocurrency na in-apply ng 2019 na nakabase yon sa body activity ng tao. So, kung gusto yung i-check nyo, no? Kaya yung mga nandito sa Bible, nag-ano na to, gumagalaw na, nag-take effect na. Ito sa Book of Revelation. Unti-unti na. Hindi man ngayon, ano? So, 10 years from now, 20 years from now, hindi natin alam. Pero binibigyan tayo ng warning ni Almighty Father. Siya ni Jesus Christ. Kaya niya binigyan tayo ng Book of Revelation to warn us. Kaya wag tayo matatakot basahin yung mga prophetic books. Dahil yung iba nagsasabi nakakatakot. Kung hindi mo mabasahin, mas matatakot ka kasi hindi mo alam ang mangyayari. Hindi ka aware. Hindi mo pa alam, nagpalagay ka na ng mark.
wala ka ng chance. Na-forfeit mo ng chance mo to be with Jesus and the Almighty Father. At mapupunta ka na lang sa impyerno. No, nakalagay dito, no? Dire-diretso lang ang magsasalita ako. Hindi ko nagagandahan. Sa impyerno agad ang tuloy eh. Nahusgahan na. Kahit na buhay ka pa. Kaya nga dito, basahin natin dito sa, dito sa verse 19 and 20. Kaya nga dito, so the angel thrust his sickle into the earth. At saka yung great winepress of the wrath of God, and the winepress was trampled outside the city, and the blood came out of the winepress up to the horses' bridles for 1,600 furlongs. So maraming tao yung nagpalagay ng mark of the beast. Pero buhay sila nito. Ang sinasabi lang dito, kung na-judge na sila at ganito kadami ang dugo na dadanak, kung sabay-sabay silang dadalhin sa impyerno, ganito kadami. Kaya nga, remnants lang ang masisave. Wala pa rin dito yung binabanggit na rapture, no? Kasi hindi tayo pwede magdagdag ng kahit gusto natin ng rapture. Wala naman dito sa Book of Revelation yung rapture. Tsaka dito nakasulat, no, na kung sino man ang mamamatay na Christian, blessed are the dead who die in the Lord from now on. Nakalagay dito. Maganda ang rapture, no? Pero wala akong nababasa pa. Kasi nakikita naman, mababasa naman natin dito na maghihirap yung mga saints. So, ang kinoconsider na saints ay mga faithful followers of Christ. So, Revelation chapter 15. So, dito naman, meron ditong plagues. Bago magpalagay ng mark of the beast yung mga tao, may na-experience na silang calamities. Hirap, no? And then, darating yung time na magkakaroon na ng mark of the beast. After ng mark of the beast, magkakaroon pa rin ng calamities or plagues. Ito na yung huling plagues. Huling paghihirap or huling mga may experience ng mga tao. So, dun sa Revelation chapter 14, meron din dito doon na mga Christian na buhay pa na wala silang mark of the beast. Hindi lang natin alam kung paano sila mabubuhay, no? Pero dahil faithful sila kay Almighty Father, si Almighty Father magpa-provide sa kanila. Hindi man kasing dami ng ibibigay ng mark of the beast kasi nga kailangan ng mga faithful followers of Christ ng kanilang patience at endurance. Doon matetest ang kanilang pananampalataya. At may mga followers of Christ na mamamatay doon. At meron ding hindi. No? Hindi lahat. This is verse 15. And then I saw another sign in heaven.
great and marvelous 7 angels having the 7 last plagues, for in them the wrath of God is complete. Makukumpleto na yung mga parusa ni Almighty Father sa mga tao. And I saw something like a sea of glass mingled with fire, and those who have the victory over the beast, over his image, and over his mark, and over the number of his name, standing on the sea of glass, having harps of God. Yung sea of glass mingled with fire, this is the Holy Spirit. Diba, in the midst of the Almighty Father, meron dun parang sea of crystal or sea of glass na nabanggit. So, ito yung Holy Spirit na kasama ni Almighty Father, tsaka ni Jesus Christ. Nasa heaven din siya, pero nga, Spirit siya. Kaya, ang form lang na makikita ay like a sea of glass mingled with fire. Tapos, kasama ng mga saints or ng mga followers of Christ na kasama na ni Almighty Father at ni Jesus Christ, nandun, standing on the sea of glass, having harps of God. They sing the song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb, saying, great and marvelous are your works, Lord God Almighty, just and true are your ways, O King of the saints. Who shall not fear you, O Lord, and glorify your name? For you alone are holy, for all nations shall come and worship before you, for your judgments have been manifested. So, bawat isang linya nito, galing sa iba-ibang verse ng sa Old Testament. Example na to, no? Nandito kasi sa ibang version. You do great and wonderful things. Psalm 111 verse 2. Lord God, the God of heavens and the God of heavens is armies. Nasa Amos 3:13. Everything the Lord does is right and true. Psalm 145 verse 17. King of the nations, everyone will respect you, Lord. Sa Jeremiah chapter 10 verse 7. They will honor you. Only you are holy. All people will come and worship you. Psalm 86 verse 9 to 10. This is because He is a faithful God who does no wrong. He is right and fair. Deuteronomy chapter 32 verse 4. So ito yun, ano? Great and marvelous are your works. Kanta ito, no? Kinakanta to ng mga saints or of kasama ni Almighty Father in heaven. Song ito ni Moses at Song of the Lamb. Kinakanta to, may mga daladalang harp. Yung mga saints. Great and marvelous are your works, Lord God Almighty. Just and true are your ways, O King of the saints. Who shall not fear you, O Lord, and glorify your name? For you alone are holy, for all nations shall come and worship before you, for your judgments have been manifested. So alam natin na ang ibig sabihin ng saints, no? Ang saints ay faithful followers of Christ. Hindi ito yung binibindisyonan dito sa lupa para maging saint or beatify para maging saint. Dahil ang saint ay faithful followers of Christ. After these things I looked, and behold, the temple of the tabernacle. Add ko lang, no, kung tayo ay faithful followers of Christ at nasa heaven na tayo rin ay matatawag na saints. Kasi baka sabihin nyo, baka mga faithful followers of Christ, yung mga saints na nandito sa lupa na binindisyonan ng tubig, ng hindi. Kasama ang mga Christians, faithful followers of Christ. Hindi lang yung, kung kasama man sila, kasama sila. Kung hindi, hindi. Pero, ang kasama dito, for sure, ay mga faithful followers of Christ. Na hindi sikat, no? Hindi kilala. Pero kung may mga kasama man na sikat doon, na kilala ng mga tao, meron. Pero ang lahat, ang saints na binabanggit dito ay
faithful followers of Christ. And these things I looked, and behold, the temple of the tabernacle of the testimony in heaven was opened. And out of the temple came the 7 angels having the 7 plagues. So, lumabas ang 7 angels, hawak-hawak ang 7 salot, clothed in pure bright linen. Yung mga angels, puting-puti ang damit na makinang, and having their chests girded with golden bands. At yung dibdib nila, merong sign na gold. Nakataling gold sa dibdib nila. Then one of the 4 living creatures gave to the 7 angels 7 golden bowls full of the wrath of God who lives forever and ever. So alam naman yung 4 living creatures, no? Yung eagle, lion, ox, at saka yung ano nga ba yun? Man. Yung face of a man looks like a lion. Yung 4 na yon. Ngayon, yung isa doon ay nagbigay ng sa 7 angels ng 7 golden bowls na punong-puno ng galit ni Almighty Father na nabubuhay forever and ever. The temple was filled with smoke from the glory of God and from His power, and no one was able to enter the temple till the 7 plagues of the 7 angels were completed. Walang makakapasok sa temple ni Almighty Father hanggat hindi natatapos yung mga salot na maipadala dito sa mundo or isaboy dito sa mundo or ipa-experience sa mga tao dito sa mundo. So bago yung mark of the beast, ang dami ng signs na binibigay si Almighty Father na humingi ng tawad ng mga tao. Hingi kayo ng tawad, nagkakaroon ng mga lindol, nagkakaubusan ng pagkain, nagkakagulo ang mundo, nagiging lalong masama ang mundo. Binibigyan ni Jesus at saka ni Almighty Father ng time ang mga tao. So, napuno na yung galit ni Almighty Father nung nagpalagay na ng mark of the beast ang mga tao. Doon na na-sealed ang kanilang buhay na hanggang doon na lang. Nahusgahan na sila ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ na hindi talaga sila magbabago at nagtitiwala sila sa demonyo at sa devil or sa beast or sa dragon. Dahil mas mahal nila ang buhay nila dito sa lupa, dito sa mundo. Tayo ba, mahal ba natin ang buhay natin dito sa mundo? Paano bang ibig sabihin ng mahalin ng buhay dito sa mundo? Paano ba ibig sabihin nun? Mas gumagawa ka ng kasalanan para umangat ang buhay mo, naninismis ka para gumaling ka, ganon. Nanloloko ka ng tao para yumaman ka. Ibinibenta mong sarili mo para lang sa validation ng tao. Mas nakafocus ka sa sarili mo kaysa sa kay Almighty Father tsaka kay Jesus. Kasi pag nakafocus ka sa sarili mo, ayaw din ni Almighty Father yung kung laging focus ka sa sarili mo. Kasi selfishness yon. Ngayon, yung mga example nun, yung may mga gender identity crisis. Focus sila sa sarili nila kasi gusto nila ng may sarili silang tawag sa kanila, gano'n. Na sinusuportahan naman ng dragon at ng beast. Okay? At saka yung my body, my rule, yung tungkol sa abortion. Susuportahan din yun ng dragon at ng beast.
Ayaw ni Almighty Father ng ganon. Unang-una pa lang, nasa Old Testament na nakalagay, pero sa katigasan ng ulo ng tao. Meron nga palang mga school sa ibang bansa na mas gusto nilang banggitin na tanggap natin ng kahit na anong gender, LGBT, A, B, C, D, hanggang Z. Sana hindi na magkaroon ng number, no? Halimbawa, L1, B1, G1, T2, ganon. Sana wag na magdagdag, kasi ang haba na, no? Mas gusto nilang banggitin yon at mag-cross sila ng flag, ng rainbow flag. Na yung rainbow flag naman talaga, originally, is from the Almighty Father, kinurap lang ni Satan. Ngayon, yun ang inaangkin nilang flag. Ini-encourage ng mga teachers ang mga bata. Ini-introduce sa kanila. Pero, bawal sa kanila banggitin ang pangalan ni Almighty Father, ni Jesus Christ at ng Holy Spirit. Ayaw nila. Dahil, ang naghahari sa kanilang puso at isipan ay ang demonyo. Pag naririnig nila ang pangalan ni Jesus Christ, nagpapantingan-tenga nila. Kasi nga, yung puso nila, nandun ang demonyo. Demonic possession. Pag gumagawa tayo ng masama, hindi si Almighty Father ang nagko-control sa atin. Sino ang nagko-control pag gumagawa ng masama? It's a demon. Ngayon, kung pinaprioritize mo ang environment, no? Hindi, mahalin natin ang environment. Pero hindi mo pinaprioritize si Almighty Father. Mahalin natin si Almighty Father para lalong gumanda ang environment natin. Si Almighty Father aayos ng environment natin. Hindi, ang ginagawa natin, yung sarili natin, di kaya natin yan. Magsama-sama tayo. Ayusin natin ang environment para gumanda ang mundo natin. Tinatanggal natin sa equation si Almighty Father. Minamock natin si Almighty Father. Dahil hindi naman natin gawa ang mundo na to eh. Hindi naman taga dito eh. Hindi naman tayong nagplano ng mundo na to. Nakikitira lang tayo dito. Alam niyo ba yon? Ha? Kayo ba pag may bahay ba kayo na may tao nakikitira lang sa bahay ninyo? Nakikitira lang, tapos siya na nagde-decide lahat ng gusto niyang gawin sa bahay, iibahin niya. Anong ikaw bilang isang tao na may-ari ng bahay, anong maiisip mo? Binabastos ako ng tao na to. Ako may-ari ng bahay na yun Ako ang gumawa ng bahay na yun Di ba? Hindi naisip ng tao yun kasi nga, ang tao focus sa kanilang sarili. And at the same time, ayaw nilang kilalanin si Almighty Father. So, dito na tayo sa Revelation chapter 16. Dahil dito sa Revelation chapter 15, binigay ang 7 plagues sa mga angels ng isa sa 4 living creatures. At doon nabasa rin natin na may kanta ang mga saints or faithful followers of Christ. Kinakanta nila ay yung nakasulat sa Bible na pinasulat ni Almighty Father kay Moses at saka kay David at sa iba pang mga prophets. So dito sa Revelation chapter 16, and then I heard a loud voice from the temple saying to the 7 angels, "Go and pour out the bowls of the wrath of God on the earth." Nakarinig si John ng boses from heaven sa temple of the Almighty Father na inutusan ng 7 angels na
isaboy na or ibuhos na ang bowls or ang wrath of gods, no? Na bowls, yung wrath of God na nakalagay sa bowls. Pag mangyayari naman tong mga bagay na to, wala naman, gaya na sinabi ko, no? Wala lang tayo maririnig na trumpet, wala lang tayo maririnig na shofar, walang sign na maririnig tayo or visual sign. Ang malalaman lang natin na nangyayari na ang nandito sa Book of Revelation ay na-experience natin yung mga calamities, yung mga paghihirap, at yung pagdating ng dalawang olive tree or dalawang witnesses, at saka yung pag pinipilit or kinukos na ng beast na magpalagay ng mark of the beast ang mga tao. Actually, hindi pinipilit, no? Pero gagawa ang paraan para mapilitan ang mga tao, pero hindi sila pipilitin. Okay? So, ibig sabihin nun, kung hindi sila pipilitin, doon ngayon papasok yung free will. So, may free will ang tao kung magpapalagay sila ng mark of the beast o hindi. Kaya hindi sila pinipilit ng beast. Pero, ititrick niya yung mga tao para magpalagay ng mark of the beast. Mapipilitan. So, dito na tayo sa Revelation chapter 16, yung inutusan na ng isang boses na malakas galing sa temple of the Almighty Father, yung 7 angels na ibuhos na yung wrath of God's earth. So, wala tayo talaga makikitang bowl, no? Kasi, di ba may binabdamgat na bowl, sealed, naka-sealed. Wala naman tayong makikitang ganon. Kundi ma-experience na lang. Gaya nito, first bowl na loathsome source or sugat. So, after nung magkaroon ng mark of the beast, di ba, nagkaroon ng malaking lindol na nahati yung mundo sa 3. Tapos, nabuksan lahat ng mga volcano. Nagkaroon ng kakulangan ng pagkain. Ano pa bang mga nangyari? Nagkaroon din ng kakulangan ng drinking water. Diba, after na magpalagay ng mark of the beast yung mga tao. So, yung unang bowl, ang nakalagay doon ay loathsome sores or sakit sa balat. So, the first went and poured out his bowl upon the earth, and a foul and loathsome sore came upon the men who had the mark of the beast and those who worshipped his image. So, kung may mark of the beast ka, wino-worship mo na rin yung image niya kasi nasa iyo, nakadikit na sa iyo eh. Ngayon, dahil may mark of the beast ka na, merong effect sa skin ng tao yon. Skin disease, no? Nagkaroon skin disease sa mga tao. Nagkaroon ng open sores. Yung sugat na hindi gumagaling. Dahil sa poor blood circulation. Masakit yon, no? Masakit. Dahil yun ay gawa nung mark of the beast. Nagre-react yung katawan ng may mark of the beast doon sa inilagay sa kanya.
Then the second angel poured out his bowl on the sea, and it became blood as of a dead man, and everything creature in the sea died. So ito naman yung red tide. Nagkaroon ng hindi balance yung may pH balance kasi ang dagat. So dumami yung algae. Yun yung nagkakos ng red tide. Dahil nga doon sa past na nangyari, nagkaroon di ba ng mga lindol, tapos yung nagkaroon ng mga yung tubig na exposed din sa mga kung ano-anong chemical, namatay ang yung mga hayop. Ngayon dito na lumalabas ulit yung red tide. Kaya dead man, it became blood as of a dead man. Kasi brown na. Merong brown tides, no? Na pareho ang pagkaka-damage ng sa red tide. Di ba pag patay na ang tao, ang lumalabas sa dugo ay brown na? So hindi lang to red tide, kundi brown na ang lumalabas. The third bowl, the water, yung drinking water, naging blood. Then the third angel poured out his bowl on the rivers and springs of water, and they became blood. So, syempre, magkadugtong ang dagat sa drinking water, kahit na tubig alat yung sea, tapos ito mo na drinking water, di ba nag-ano sila? Pwedeng lumipat yung mga galing sa dagat na pupunta sa drinking water, sa mga river, sa spring. Kaya nagkakaroon din ng nadadamay ang drinking water. Kaya nag-turn din sa blood. And I heard the angel of the water saying, "You are righteous, O Lord, the one who is and who was and who is to be, because you have judged these things. For they have shed the blood of the saints and prophets, and you have given them blood to drink, for it is their just due." Sabi ng angels of the water. Just ka, sabi nung angel, kasi hinusgahan mo yung mga tao na pumatay sa mga saints or sa faithful followers of Christ at sa mga prophets. Binigyan mo sila ng dugo para inumin. Kasi yun ang nanarapat para sa kanila. So ito ay effect ng red tide na galing sa dagat. Dahil alam naman natin na yung algae, lumilipat yun, ano? Yung algae, dumi ng dagat yun, hindi yun hindi yun plant. Yung algae, yun ay single-celled organisms such as the protozoa or simple algae and fungi, slime, molds, and the bacteria. May fungi din. So parang dumi ng dagat yung algae, tapos ang dumi naman ng dagat yung dumi ng dagat ang algae, ang dumi naman ng lupa ay mushroom. Naintindihan niyo? Pero magkaiba sila ng kingdom, ano? Kingdom protista kasi itong algae. Hindi ko alam kung naintindihan niyo yung sabi ko science. Nasa science na tayo. Differentiate natin ang algae sa mushroom. Dahil ang algae, madumi din yon, na? Para siyang mushroom na madumi, pero iba sila ng kingdom.
itong algae, single-celled organism na may bacteria. Tuloy natin, verse 7. And I heard another from the altar saying, even so, Lord God Almighty, true and righteous are your judgments. Dito sa verse 8. Then the fourth angel poured out his bowl on the sun. Sa araw. Naapektuhan naman ng araw. And power was given to him to scorch men with fire. And men were scorched with great heat, and they blasphemed the name of God who has power over these plagues, and they did not repent and give him glory. Matigas pa rin ang ulo ng mga tao. So naka-experience sila ng extreme heat. Sobrang init. Naka-experience na kayo sobrang init, di ba? Kailan ba? Last month, di ba? Sobrang init. Mas mainit pa doon ang ma-experience ng mga tao. Ngayon, sa sobrang init, tapos meron pa silang skin disease, o makate na mainit, hindi na maintindihan ang gagawin ng mga tao. Yung meron pa silang mga sugat-sugat sa katawan. Tapos yung pagkain pa nila sa dagat na kumonte dahil nga merong red tide. Tapos yung drinking water affected din, no? So magkukulang din ang tubig. Hindi sila makakalinis ng katawan. Dito sa verse 10. Then the fifth angel poured out his bowl on the throne of the beast, and his kingdom became full of darkness, and they gnawed their tongues because of the pain. They blasphemed the God of heaven because of their pains and their sores, and did not repent of their deeds. Madilim. Nakaka-experience ng kadiliman ang mga tao. Kasi yung sakit na na-experience nila, no? Walang tubig, walang pagkain, may sugat sila, mainit, madilim. So yung pag-asa nila wala na rin. Bleak. At they blasphemed God, the God of heaven, because of their pains and their sores, and did not repent of their deeds. Dito sa verse 12, then the sixth angel poured out his bowl on the great river Euphrates, and its water was dried up, so that the way of the kings from the east might be prepared. So nag-dried up yung river Euphrates. At nagpre-prepare na yung mga kings or yung mga leaders kung ano ang gagawin nila na paraan para sa mga tao. Kung may isa-sacrifice ba silang sector ng lipunan or hindi. Kung sino ang dapat na manatili o hindi. Kasi nga, nagkukulang na sa water, nagkukulang na sa pagkain, sa mga medicine nagkukulang na rin. So, dapat meron silang i-sacrifice. And I saw three unclean spirits like frogs coming out of the mouth of the dragon, of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet. So, tatlo sila, no? Ginagaya nila si Almighty Father. Di ba si Almighty Father, si Jesus Christ, at ang Holy Spirit. Ito namang si dragon, yung demonyo, ginagaya niya si Almighty Father. Siya, yung leader, yung dragon, meron siyang beast, meron pa siyang false prophet. So, tatlo din sila. Ginagaya nila si Almighty Father, si Jesus Christ, at ang Holy Spirit.
Ngayon, lumabas sa bibig nila ang gaya ng 3 frogs coming out of the mouth of them, no? Lumabas sa, at hindi naman talaga totally or literally na frog ang lumabas sa bibig nila, kundi mga masasamang mga salita at masasamang desisyon. Kaya unclean spirit kasi bad ang mga desisyon yung gagawin nila. Okay? Bad yung gagawin na desisyon na hindi magandang desisyon nila. For they are spirit of demons performing signs which go out to the kings of the earth and of the whole world to gather them to the place of that great day of God Almighty. Makikipag-away sila kay Almighty Father. Ibig sabihin, hindi nila tutulungan ang mga tao. Okay? Hindi nila tutulungan ang mga tao. Selfishness ang namumuno sa beast tsaka sa false prophet. So may mga group lang silang pagbibigyan sa sektor ng lipunan. Meron silang ilalaglag at meron silang isa-save. Hindi sila patas. So verse 15, sabi ni Jesus Christ, "Behold, I am coming as a thief. Blessed is he who watches and keeps his garments, lest he walk naked and they see his shame." So dito sa verse 15, may mark na yung beast yung mga tao, no? Pero may mga Christian na namatay na followers of Christ na nasa heaven na, pero meron pa rin natitira sa mundo na walang mark of the beast at nakaka-experience ng paghihirap. Kaya, di ba binanggit na dito matitest ang endurance and patience and faith ng mga saints. Kaya sabi ni Jesus, "Behold, I am coming as a thief. Blessed is he who watches and keeps his garments, lest he walk naked and they see his shame." So, hindi pa dumating si Jesus, nagbibigay lang ng warning si Jesus dito sa mga tao na walang mark ng beast, hindi sila nagpalagay, pero dapat kahit hindi sila nagpalagay ng mark of the beast, dapat tama pa rin ang mga decision na sinasabi nila sa kanilang mga way of life. Dapat nakikita pa rin sa kanila ang si Jesus Christ at si Almighty Father. Naiintindihan natin? Kahit wala silang mark of the beast, dapat makikita sa kanila yung godly ways, like the ways of the Almighty Father and Jesus Christ. Na kahit na sila ay naghihirap, kailangan faithful pa rin sila, makitang faithful sila kahit sila ay naghihirap. Kaya napakahirap, kaya mahirap ma-experience ito. No, gusto niya ma-experience to. Napakahirap. Kaya nga, di ba sabi niya John, sa bibig, matamis, pero pag nasa tiyan na, it's bitter na. Kasi nga, ito nga, masaya dahil pagdating na si Jesus Christ, pero pag makikita mo yung mga pangyayari, makikita mo yung mangyayari sa mga kapatid natin, may experience natin, hindi mo kayang lunukin, sasakit yung tiyan mo. Kaya yung ibang mga tao takot basahin ang Book of Revelation kasi hindi nila kaya na kahit basahin, hindi nila makaya. And they gathered them together to the place called in Hebrew Armageddon. So verse
16. At nagsama-sama sila sa isang lugar na ang tawag sa Hebrew ay Armageddon. Yung Armageddon, Megiddo, no? Yung root word ay Megiddo. Megiddo means place of crowd. So, ang Armageddon, hindi lang to yung nasa Megiddo, no? Hindi lang ito yung nasa Megiddo or sa Armageddon, hindi lang. Kundi, ano ba ang Armageddon, ang Megiddo? Kasi, tinan nyo, no? Kung i-check nyo kung ano ang Armageddon. Dito yung site or time of a final and conclusive battle between the forces of good and evil. No? Yung Armageddon. In Hebrew, it's called Hill of Megiddo. Waging war. Matagal na tayo nakikipag-wage ng war. Nandito tayo sa Megiddo. Ang itong mundo. Halos araw-araw nakikipaglaban tayo sa mga bad experiences, bad people, bad entities. Araw-araw, no? Kaya, ang Megiddo or Armageddon, itong mundo. Hindi lang yung Hill of Megiddo. Hindi lang yon. Kasi, ang turo sa amin dati sa Hill of Megiddo, hindi. Ito na mismong mundo kung nasaan tayo. Nagkakaroon na ng away-away. Kahit sa ang lugar na tayo nagpunta, may mga away-away. Sa kalye nga lang, may mga nag-aaway na eh. May mga nagtatalo-talo na, di ba? Kaya nga, bago binanggit itong place of Megiddo, sabi ni Jesus, I'm coming as a thief. Kaya araw-araw, siya ang pipiliin natin. Kasi nga, ang lugar na to na titirahan natin ay Armageddon or Hill of Megiddo, kung saan lagi naglalaban ang good and evil. Kahit sa mind natin, naglalaban ang good and evil. Hindi ko alam kung naiintindihan nyo yung sinasabi ko. Hindi ko alam ng nanay ko. Dito na tayo, nasa verse 17. Then the seventh angel poured out his bowl into the air, and a loud voice came out of the temple of heaven from the throne saying, It is done. Tapos na. Yung seventh angel na nag-poured out ng wrath of God into the air. Sumigaw ng tapos na. It is done. And there were noises and thunderings and lightnings, and there was a great earthquake. Ito ay may experience ng mga tao. Pero yung pagpo-pour ng bowl into the air, hindi nila makikita yon, no? And there were noises and thunderings and lightnings, and there was a great earthquake, such a mighty and great earthquake, as had not occurred since the men were on the earth. Napakalaking earthquake. Now the great city was divided into 3 parts. So ang mundo ay mababahati sa 3. Hindi hating-hating, kundi yung dahil nga bitak-bitak, malalaki ang bitak, malalaki ang hiwa, malalaki ang pagkaka-divide. And the cities of the nations fell. And great Babylon was remembered before God to give her the cup of the wine of the fierceness of his wrath. So, naalala yung lugar ng Babylon nung unang panahon. Kasi yung lugar ng Babylon nung unang panahon, napakaganda yon. Pero, nasira yon. Sinira ni Almighty Father kasi nga, mayayabang, yung mga tao ron, ayaw siyang i-acknowledge, selfish, at saka yung pamumuhay nila
ay hindi naayon kay Almighty Father. So, ang nangyari sa Babylon ay mangyayari na noong time na to, nung una, Babylon lang, malit na lugar lang yun, ano? Ngayon, buong mundo na, kasi kalat na ang kasamaan sa buong mundo. Then, every island fled away. Nawala yung mga islands, kasi nga nagkaroon ng lindol. And the mountains were not found. Dahil nga yung mountains medyo naging patag na dahil nga sa lindol. And great hail from heaven fell upon men, each hailstone about the weight of a talent. At dahil may lindol, ang effect din nun ay ang pag-erupt ng mga volcanoes. Alam naman natin na ang mga volcanoes ay dikit-dikit sila. Alam nyo yun, sa ilalim ng Earth. Nakikita naman ninyo, di ba? Dikit-dikit ang mga volcanoes. So, dati yung akala natin yung Mount Mayon, hindi na siya active. Active na yung Mount Mayon. Lahat na ng mga volcanoes active na ngayon, di ba nyo napapansin? Dati akala natin, wala na, na to. Hindi na sasabog tong volcano na to. Pero, hindi natin alam, no? Nagiging active lahat. Kahit sa under the sea, may mga volcano under the sea. Kaya nga nagkaroon ng hailstone about the weight of a talent. Kasi nga, pag nagsumabog ang mga volcanoes, nagbubuka yun ng malaking apoy na may kasamang bato. Minsan meron pang mga ashfall. Men blasphemed God because of the plague of the hail, since that plague was exceedingly great. So, syempre, maraming buhay na mawawala. Ngayon, yung may mga mark of the beast, mapupunta talaga sa impyerno yon. Pero yung mga walang mark of the beast naman, makikita naman yung Almighty Father kung faithful sila o hindi. Kasi merong buhay pa na mga walang mark of the beast. Kaya, huwag tayo magpapalagay ng mark of the beast. Sabihin nyo, ay hindi kami makakapunta sa kung saan, hindi kami makakapagtrabaho, hindi kami makakapagbili, hindi kami makakapag-business, magiging maliit na lang ang mundo namin. Ganun, no? Di ba nung kailan ba nangyari? 2020, naging maliit ang mundo ng mga taong walang tusok ng karayo. Magiging maliit ang mundo. Pero, kung nag-endure ka na hindi ka magpalagay at faithful ka kay Almighty Father, mas higit pa rin na makukuha mo na treasure. Kasi, pag nagpalagay ka dito, ang iniisip mo ay hindi makakakain ang mga tao, hindi mo naman babayaran yung mga binabayaran mo, hindi ka na makakabili. So, yung iniisip mo rin treasure on earth. Ngayon, kung hindi ka magpapalagay, ang iisipin mo ay treasure in heaven, mas nakatingin ka kay Jesus Christ, ka kay Almighty Father, nagtitiwala ka, at dun sa treasure in heaven ka, nakafocus. Yun yung forever and ever.
Yung may peace of mind ka with the Almighty Father, tsaka may puno ng love, punong-puno ng love sa heaven. Ngayon, kung papalagay ka ng mark of the beast, konti lang ang panahon na itatagal mo rito. Tapos, pagdating sa impyerno naman, hindi ka na makakaalis doon. Mainit, madilim, mabaho, may apoy, masikip doon. Kasama mo mga demonyo. At walang kapayapaan doon. So, ano ngayon ang pipiliin mo? Yung konting sarap dito sa mundo na na-experience mo, yung makakain ng normal, pero in the long run, mawululus mo naman yung inheritance mo in heaven, or hindi ka magpapalagay ng mark, konti lang naman ang magiging buhay mo dito, pero in heaven, forever ka to be with the Almighty Father. Ano ang pipiliin natin? Sa ngayon, alam ko, pipiliin nyo si Jesus Christ, di ba? In heaven. Tayo lahat yun, pipiliin natin. Pero pag dumating na yung time na nandun ka na sa crossroad, kaya dapat lagi tayo magpe-pray para maging strong tayo spiritually. Lagi nating kausap si Almighty Father. Araw-araw, magbasa ng Bible. Kasi kailangan natin siya. Kailangan natin ng strength ni Jesus Christ. Hindi natin mapagtatagumpayan ang mundo na to kung hindi natin kasama si Jesus Christ at si Almighty Father through the power of the Holy Spirit. Kailangan natin sila. Araw-araw. Dahil sila ang hahawakan natin. Si Jesus hahawakan natin. Yung path na dinaanan niya, mahirap. So yung path na dadaanan din natin, mahirap. Kasi hindi naman tayo, inulit ko, hindi tayo greater sa master natin. Wala pa rin rapture, ako nababasa dito sa Book of Revelation. Hindi mo pwedeng singit dito ang rapture sa Book of Revelation. Magagalit si Almighty Father pag nagdagdag ka, may rapture. Saan mo isingit ang rapture dito? Pag nagdagdag ka, anong sabi sa Revelation chapter 22? Pag nagdagdag ka, idadagdag sa'yo yung galit ni Almighty Father. At pag nagbawas ka, tatanggalin ang pangalan mo sa Book of Life. At kung makicheck nyo yung Old Testament, yung mga prophecy doon, wala rin doon sinasabi na rapture. At kung makikita mo yung mga mga prophets, dumaan din sila sa hirap. Si Job, dumaan din sa hirap. Si Enoch dumaan sa hirap, si Elijah. Mas lalo pa si Jesus Christ dumaan sa hirap, dumaan sa napakahirap na pinagdaanan ni Jesus Christ. So, walang shortcut. Walang shortcut. Walang... So, paano masasabihin na may rapture? Walang shortcut. Kaya nga, sabi ko sana nga may rapture, pero wala eh. Saan galing yung rapture na yon? Sino nag-invento nun? May liligaw ang mga tao nun. No?
Huwag mong asahan yung rapture. Huwag mong asahan yun. Ang asahan natin si Jesus Christ dapat araw-araw, oras-oras. Kasi pag rapture, ayoko mahirapan. Maayos lang ang buhay ko. Kukuhin na agad ako ni Jesus Christ. Maganda yon. Pero, walang nakalagay sa Bible. Lahat dumaan sa test of fire. Mga prophets, yung mga apostles, dumaan lahat sa paghihirap. Hindi ba ninyo naiintindihan? Kaya hindi madali maging isang followers of Christ. Akala na iba madali. Hindi madali. Napakahirap. Kaya nga sabi ni Jesus, deny yourselves, take up your cross and follow me. Kasi nga mahirap. Kaya nga siya ang susundan kasi mahirap. Alam niyang mahirap, dapat siya ang sundan. Wala akong nakitang dito sa Bible na sumunod kay Almighty Father na hindi nahirapan. Si Solomon, so umpisa sumunod siya kay Almighty Father, no? Pero in the long run, sinaway na niya si Almighty Father. Hindi madali mag-isang Christian. Yung iba kasi sumasali sa pagiging Christian dahil uso, no? Uso. Hindi, uso eh. Kailangan, yung mga Christian na, siguro dapat ako din, no? Para sama-sama tayo. Magkakaroon tayo ng camping, mga ngaraling tayo. Hindi madali mag-isang Kristiyano. Kaya nga tayo nandito sa mundo nito para dumaan sa matinding pagsubok, para malaman, magkaalaman kung sino ang karapat-dapat na makasama si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Pero walang karapat-dapat no? Dahil lahat tayo makasalanan. So ano ngayon ang gagawin natin? Kakapit tayo kay Jesus Christ. Pero may mga struggles tayong pinagdadaanan sa araw-araw. Kaya ang gagawin natin, kakapit tayo kay Jesus Christ. Kasi kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ, walang imposible. So ang focus natin, hindi sa mundo na to. Ang focus natin kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Dahil kung nasaan yung kayamanan natin, nandun yung puso natin. Asan ba yung puso ninyo? Asan ba yung kayamanan ninyo? Sa bangko? Saan yung puso ninyo? Sa bangko? Ha? Asan yung puso ninyo? Ay, yung puso ko, lupain ko dun sa nandun yung puso mo sa lupain, no? Sana lang madala mo, pagdating mo ng heaven, yung lupain mo. Hindi mo dadala yon. Wala tayong madadalang kayamanan na sa lupa. Gold, wala. Bulok in heaven yun. Bulok yun. Wala yun. Ano yun? Basura. Ang kayamanan, si Almighty Father siya kasi Jesus Christ. Yung satisfied, yung satisfaction na kay Jesus Christ, na kay Almighty Father. Yung void na mag-feel sa hearts natin, si Almighty Father siya kasi Jesus Christ. Wala na tayong kakailanganin pa. Wala na tayong hahangarin pa. Si Almighty Father at si Jesus Christ, sila ang end all and be all. Sila na yon. Sila yung kayamanan. Didikit tayo
sa pinakamayaman. Sino yung pinakamayaman? Yung tatay natin, si Almighty Father, si Jesus Christ. Sila ang pinakamayaman. Yung mga mayaman dito sa mundo, wala yan. Hindi mo madidikitan yan. Lolokohin ka pa niyan, or saswapangin ka pa nga niyan. Hindi, or aalipustahin ka pa. Ang kayamanan natin si Almighty Father at si Jesus Christ. Punong-puno ng pagmamahal. Baka sabihin niya, punong-puno ng pagmamahal, bakit dito sa Book of Revelation, paparusahan niya yung mga tao, magkakaroon lindol. Puno na yung wrath of, kaya nga nabasa natin, diba? Full of wrath of God. Puno na siya. Ang tagal na niya tayong hinihintay, ang tagal na niya tayong pinapatawad. Patient siya, loving siya. Pero darating din syempre yung oras na may hangganan lahat ng mga ginagawa ng mga tao na hindi niya gusto. Dahil anak niya tayo, ayaw niya na madumi tayo. Lagi tayong nasa putikyan. Ayaw ni Almighty Father nun. Gusto niya malinis tayo. Dahil anak niya tayo. Dahil mahal niya tayo, siya ang gumawa sa atin. Siya ang may-ari ng kaluluwa natin. Tayo ngayon, ang ginagawa natin sa sarili natin, ibinibenta natin yung kaluluwa natin. Paano natin binibenta? Binibenta natin sa pera, sa material things dito sa mundo. Binabaliwala natin siya. Ganon yung ibig sabihin ng pagbebenta, no? Akala lang ninyo kasi yung prostitution ba yun? Na binibenta yung... Hindi lang ganon, no? Hindi lang sa ganon. Yung kapalit ng pagtatrabaho mo, pagpa-focus mo sa sarili mo para lang makakuha ka ng kayamanan dito sa mundo, hindi ka nakatingin kay Almighty Father na siya ang may-ari ng buhay natin, ng kaluluwa natin. Siya ang creator natin. Hindi magbabago si Almighty Father. Sa mga sinasabi niya, hindi siya magbabago. Kaya makikita niyo sa Old Testament, kung ano yung sinabi niya sa Old Testament, nandito na rin, na sinabi ni Jesus Christ sa New Testament. Na itinuturo rin ng mga apostles at saka ng mga si Paul, itinuturo din, no? Nababasa naman natin, di ba? Kaya nga, si Jesus Christ at si Almighty Father, mapagmahal sila pero may justice din. No? Darating din ang oras ng judgment. Kaya niya na may mga anak siya na alam niya na create niya mapupunta sa impyerno. Dahil matitigas ang ulo. Nile-let go ni Almighty Father yon, tsaka ni Jesus Christ. Kung matigas ang ulo, nile-let go nila. At yung mga tao naman na faithful sa kanila, na nagmamahal sa kanila, mas doble, triple, or 100 times over pa ang pagmamahal na binibigay nila sa isang follower of Christ na nagmamahal sa kanila. Kaya huwag natin silang kalilimutan araw-araw. Kahit anong ginagawa natin. Kahit hindi ka magbuka ng bibig mo, sa isip mo lang, kausapin mo si Almighty Father.
Dahil tinuturuan niya tayo, nire-reveal niya lahat ng mga mangyayari. Binibigyan niya tayo ng warning or heads up. So, wag natin kalimutang mag-pray. Dahil tayo ang laging nasa isip ng tatay natin. Hindi tayo nawawala sa isip ng tatay natin. Tsaka ni Jesus Christ. Pag may anak ka, no, na hindi mo kasama, di ba laging may isip mo yun, yung anak ko, hindi mo kasama yung anak ko. Ganun si Almighty Father. Kaya nga, di ba, isa sa mga katangian niya, face of a man. Kasi nga, loving siya. Gentle siya. Kind siya. Pero, isa pa, babaulitin ko, no, kahit na face of a man, yung characteristic niya, meron din siyang face of a lion. Ibig sabihin, nobility, regal, or royalty, na may authority and power siya. At isa pa yung katangian niya ay flying eagle. Yung mata niya, nakikita niya lahat ng gawa ng tao. Kung may pangangailangan tayo, kita niya agad. Kung may kasalanan tayo, kita niya agad. At mabilis umaksyon. Si Almighty Father, saka si Jesus Christ. At isa pang katangian na yung ox. Yung ox ay masipag, nagpipersevere, at patient. Kaya nga walang tigil sa trabaho ang tatay natin para tayo makasama nila in heaven. So, yun ang pagmamahal ng tatay natin. Kaya huwag natin kakalimutan. Lagi tayong magpe-pray. Di ba kayo, yung mga anak nyo, gusto yung lagi makausap, no? So, si Jesus Christ at si Almighty Father, ganun din ang gusto nila. Lagi na tayong gusto makausap. Thank you, and God loves us all so much.